So eto na mga kababayan, ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw ng Biyernes mga kapatid. Nakaw! Mga kababayan, Senator Alan Peter Cayetano mga kapatid, humihiling na po ng tigil putukan di umano kay Senator Ping Lacson. Ceasefire daw muna mga kababayan. Sabi ni Cayetano. Bakit Senator Alan? Tinatamaan ka na ba? Natatakot ka na ba? Akala ko ba handa kang makulong? Bakit humihingi ka ngayon ng tigil putukan kay Senator Ping Lacson? At syempre mga kababayan, ito pa namang si Lacson mga kabatid, kapag inunahan mo talagang walang pakialam na yan. Sabi ni Lacson mga kabatid, walang ceasefire. Sinimulan mo, tapusin mo. Hatay ka dyan, Alan. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sana kalimutang i-like yung ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And for context mga kababayan, of course, panoorin muna natin yung balita. At bigyan po natin ng ating mga personal na opinion at reaction. Walang ceasefire. Yan ang hit ni Senador Ping Lacson sa paglabas ng kanyang mga ebidensya. Walang ceasefire nga daw, sabi ni Lacson, mga kabatid. Talagang desidido na siyang tuluyan itong si Cayetano. And ito lang mga kababayan, bakit ka manghihingi ng ceasefire kay Lacson kung naniniwala ka naman na walang kwenta yung mga ebidensyang nakalap niya? Diba, mga kabatid? Nagets nyo ba? Kaya siya humihingi ng ceasefire kay Senator Ping Lacson, Kaya humihingi ng ceasefire nung si Cayetano kay Senator Ping Lacson dahil mga kababayan, tinatamaan na siya. Ang ibig sabihin nun mga kabatid, may katotohanan yung mga resibong hawak ni Senator Ping Lacson patungkol sa mga anomalya, mga kabatid. Patungkol sa mga anomalya ng proyekto ng gobyerno dyan sa Taguig. 6.7 billion ba naman eh. Diba mga kababayan? Kaya siya ngayon nagmamakaawa kay Lacson mga kabatid dahil syempre mga kababayan, apektado na po itong kanyang pagkatao. Talagang mabubuking dito mga kabatid lahat ng baho na tinatago ni Cayetano. Pati yung mga kasabwat niya, mauungkat yan mga kababayan. Kaya ngayon, nakikiusap siya, nagmamakaawa siya kay Lacson. Senator Ping, ceasefire muna tayo. You mess up with the wrong guy, Senator Alan. Nakalimutan mo yata na dating Chief PNP si Lacson. Iba, ang build-up ni Lacson. Iba ang pagkatao ni Lacson dahil naging Chief PNP yan, naging dating pulis yan. Diba? Hindi yan tulad sa'yo, Senator Alan, na minsan okay, minsan hindi. Diba? Hindi yan basta-basta nakukuha sa ganyang pakiusap. Ngayon, Senator Alan, sinasabi ko sa'yo, hindi matatapos ang 2026 yata. Makukulong si Cayetano mga kabatid. Ito na, nagpaparamdam na kasi na medyo apektado na siya sa mga ginagawang investigasyon ni Senator Ping Lacson. Boying! Tuloy. Mga umano'y maanomalyang proyekto sa Taguig, maipipresenta raw ang ilan sa mga ito sa Senate Blue Ribbon Committee. Ipipresenta pa rin pala ni Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Well, kung tutuusin, gaya na sabi ko sa inyo kahapon, hindi naman na dapat. Kasi nga, di ba, nag-file na siya sa ombudsman. Pero, sige, siguro binigyan pa ng kaunting awa, ni Lacson, itong si Cayetano. Kahit paano, madepensahan niya yung kanyang sarili sa Blue Ribbon Committee. Pero paano kaya yan, Senator Alan?
No, baka mas lalo ka lang mapahiya diyan kapag dinala yan sa Blue Ribbon Committee. Oh. Kasi banigurado yan mga kapatid, ibibida talaga yan ni Senator Ping Lacson. Hindi na talaga magpipigil yan si Lacson mga kapatid dahil sinubukan kasing sirain ni Cayetano yung kanyang pangalan, yung kanyang reputasyon. 'Di ba? Kaya itong si Senator Ping, all out na to mga kababayan. Durog na kung durog mga kapatid. Pero kailan nga ba magpapatuloy ang pagdinig ng komite? Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe. May patikim na si Senator Ping Lacson sa mga nag-aabang sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Nako, nagpatikim na. Baka natikman siguro din ni Alan mga kapatid. Kaya nung matapos niya matikman, na-realize niya, patay. Parang tatagusto Kaya nanghihingi siya ngayon ng ceasefire kaya Senator Ping Lacson. Patikim na si Senator Ping Lacson sa mga nag-aabang sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa kanyang ex-account, sinabi niyang ilalahad niya sa komite ang anyay delicious na bahagi ng mga ebidensyang kanya nang isinumite sa ombudsman. Nako, alam niyo nakikita ko na yung plano ni Lacson kung bakit gusto niyang dalhin muna ito sa Blue Ribbon Committee hearing. Kasi nga, ang style ni Cayetano mga kapatid, kaladkaran. O ngayon, no, gusto pala niya ng kaladkaran o kakaladkarin siya ni Lacson, no, sa Blue Ribbon Committee. Atay, sabi dito ni Lacson, no, malicious pero delicious. Bumigay na yata kung ano-ano na pinagsasabi. Nako. Senator Alan, bumigay ka na daw. The public may partake of the delicious part if they watch the Blue Ribbon Committee hearings where the details of the truth behind the 5 Taguig case studies that we submitted to the Ombudsman. Alan, nako, Dodong. Yan, you mess up with the wrong guy. Kaya ngayon, Senator Alan, patay ka. Ano ba yan? No? Talagang ginalit mo si Lacson. Senator Alan, baka hindi ka na makatakbo sa 2028 niyan. Kasi nga, pag kinasuhan to mga kapatid ng plunder, tapos graft and corruption, no bail yun pagdasal mo na lang na makalusot si Inday. Kung makalusot. Paano pag hindi? Nga. Ito ay mula sa 5 case studies na kanya umunong isinagawa sa mga I meant where the details of the truth behind the 5 target case studies will be exposed. Oh my goodness. Pag mga ganito yung linyahan ni Lacson mga kapatid, ibig sabihin may hawak yan na ebidensya. And so far mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawang investigasyon ni Senator Ping related dito sa flood control anomalies mga kapatid, never siyang nagprank. Lahat ng mga tawag nito, lahat ng mga dinidiscuss niya dyan sa Senado mga kababayan, may supporting evidence po talaga. Hindi siya yung tipo mga kapatid na para bang tatakot-takutin ka lang. Tignan nyo si Alcantara. Si Revilla, mga kapatid. Saan na ba sila ngayon? Minention yan ni Lacson, mga kababayan, sa kanyang naging privilege speech noon sa plenary session ng Senado. Saan pinulot? Yung dalawang hunghang na yun. Yung tatlong hunghang na yun. Si Jinggoy, isama natin si Jinggoy. Huwag natin kalimutan si Jinggoy. Diba? Saan na sila ngayon? Nasa kulungan na mga kapatid. Isa po sa nakatulong ng malaki mga kababayan sa pagpapakulong sa mga personalidad na yan is yung mga expose ni Senator Ping Lacson. Paano na lang kaya to si Alan mga kapatid?
Alan! Oh, manira ka ba ng manira ng tao? Alam mo, ang problema mo sa'yo, Cayetano, si President BBM lang naman sana ang gusto mong sirain. Pero bakit naisipan mong idamay si, itong si Lacson? Oh, ba't mo dinamay si Lacson? Kung nag-focus ka na lang, sa paninira mo kay Pangulong Marcos, di sana wala kang problema. Dahil yung isa na yon, si Pangulong Marcos, wala namang pakialam sa'yo yon. Ang problema kasi, masyado kang intermitida. Bading nga yata itong si Cayetano talaga, mga kapatid. Di ba? Putak ng putak eh. Porket abogado ka putak ka ng putak. Bintang ka ng bintang. Ngayon, Cayetano, saan ka pupulutin yan? Ceasefire pa. Senator Alan, kamusta nga naman dyan? Tuloy. Infra project sa Taguig. Sabi ni Lacson, walang ceasefire. Ngayong umarangkada na ang lahat. Nakaw. Walang ceasefire. Sinimulan mo eh. Kumbaga mga kapatid, sabi ni Lacson, wala nang atrasan to. Ubusan na to ng bala, mga kapatid. Sabi ni Lacson dito, ceasefire my foot. Ceasefire my foot. Anong uri ng tao ang magdi-declare ng gyera? Tuygan ang dala. Ano yan? Cayetano? Nga naman, Bakit ka maghahamon ng digmaan? Tuygan lang palang meron ka. Nagmumukha tuloy katawa-tawa si Cayetano ngayon, mga kapatid. Anong uri ng tao ang magdi-declare ng gera? Tuygan ang dala at laway ang bala. Tingnan natin, Cayetano, kung uubra kay Lacson yung magiging abogado mo. Tuygan na nga yung dala, laway pa yung bala. Pag na-confront ng bomba, magre-request ng ceasefire. Pabulong pa. Hatay ka dyan. Di ba? Binabardagul na siya dito ni Lacson, mga kapatid, di ba? At least, itong pakikipagbardagulan ni Lacson, may laman. Atay ka, Cayetano. Tuygan lang pala dala mo eh. Tapos laway mo lang yung puhunan mo. Ito ang sinasabi dito ni Senator Ping na laway lang ang bala, mga kapatid. Siguro, ang ibig sabihin ni Senator Ping dito abogado ka, di ba? Kasi dyan magaling si Cayetano sa pagdi-discuss sa mga batas-batas. Laway lang puhunan ni Cayetano dyan, mga kapatid. Ngayon, tignan natin kung saan ka dadalhin ng pagiging abogado mo. Pag na-confront daw mga kapatid ng bomba, magre-request ng ceasefire. Pag na-confront ng bomba, mga kababayan, yung sinasabing bomba dito ni Senator Ping, mga kapatid, ibig sabihin yan, malaking pasabog. Diba, ang bomba, pag sumabog yan, sobrang lakas, mga kababayan. Ibig sabihin, pag nagsimula ang Blue Ribbon Committee hearing, mga kapatid, bomba ng ebidensya, ang pasasabugin ni Senator Ping Lacson sa Senado. Atay ka, Alan. Diba, mga kapatid, patay itong Cayetano na to. Talagang makukulong yan, mga kababayan. Nako. Boring is waiting. Talay. Pero mukhang matatagalan pa ang expose ni Lacson sa mga detalye nito. Nako, matatagalan daw, mga kapatid. Matatagalan pa daw yung expose ni Senator Ping. Nako, may panahon pa na mag-isip si Cayetano. Pero bakit kaya matatagalan pa, mga kababayan? Eto, pakinggan nyo Lahat. Pero mukhang matatagalan pa ang expose ni Lacson sa mga detalye nito. Hanggang ngayon kasi, wala pang sinusumiting listahan ng minority bloc kung sino-sino ang inonominate nila bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee.
Aha. Oh, eto na mga kapatid. Parang ayaw na nilang buksan ang Blue Ribbon Committee hearing, no? Akala ko ba nagmamadali kayong ibalik ang Blue Ribbon Committee? Oh, Senator Amy. Oh, 'di ba? Kaysa daw sa mag-impeachment, bakit daw hindi balikan ang investigasyon ng flood control? Oh, kala ko ba gusto niyo na ng Blue Ribbon? Eh bakit wala pa kayong ninonominate? No, na kasamahan niyo dyan sa minority na uupo sa Blue Ribbon Committee. Oh, mga kapatid, dinadaan nila sa technicalities, mga kababayan. Ang hinihintay na lang, no, is yung kanilang mga inonominate na kasamahan nila sa minority, mga kapatid, na isasama po sa Blue Ribbon Committee hearing. Pero hindi pa sila nagno-nominate, mga kababayan. Delaying tactics yan. Sigaw ng sigaw sila, mga kapatid. No, na simula na daw ang tawag to, investigasyon ng Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control, pero hanggang ngayon, mga kababayan, hindi pa sila nagsasubmit ng requirements ng Senado. Oh, bakit? Senator Alan, bakit? 'Di ba minority leader ka? Bakit ayaw mo? Dong! Naunsa man taong ka dong. Ay. Nibahag naman ang itlog mo kaya tano. Oh. Robin Padilla. Senator Robin. Oh, ikaw na. Ikaw na lang mag-represent sa inyong grupo. Bakit ayaw nyo? Oh, akala ko ba gusto nyo ng flood control investigation? Bakit umuurong na yung mga bayag, mga kapatid, ng mga nagmamarunong at nagmamagaling dyan? Diba, mga kababayan? Oh, kaya pala si Cayetano, ginagamit niyang rason ang impeachment. Wala daw siyang panahon na pansinin yung mga tirada ni Lacson. Kesyo, may trabaho daw siya. No, ilalaan daw muna niya yung kanyang oras sa kanyang pagtatrabaho dahil meron pa daw impeachment. Oh, Senator Alan, ano na? Yan ang resulta, no? Puro kayabang. Puro ka lang kayabangan. Mga kapatid. Tsaka, ba't sila matatakot? May 18 cargadores kayo eh. Oh, di ba? Gamitin niyo yun uli. Oh, isama yun na si Lacson sa mga nabigyan niyo ng maleta. Oh, di ba? May mga reserve pa nga kayo na idadagdag niyo sa 18 cargadores, di ba? Pagkakaalam ko, mahigit daw yata 30 yun eh. O, ilabas nyo na rin. O, dalhin nyo dyan sa Blue Ribbon Committee. Diba? Nang makita natin. O, bakit umuurong yung bayag ninyo? O, ito si Lacson, mga kapatid, ha? Sasabihin ko sa iyo, itong si Senator Ping Lacson, hindi po ito pro Marcos. May sarili din tong agenda, mga kababayan. And kaya nga ginagalingan ni Lacson ngayon dahil may plano din ito sa 2028. So ngayon, mga kapatid, lahat ng desisyon ni Lacson, sarili niya yan. Kanya nga lang itong si Cayetano, mga kababayan. Hindi niya kasi kaya si Lacson eh, kaya dinadamay niya si PBBM. Na di umano, itong si Lacson daw, kontrolado daw, pakawala daw ni Pangulong Marcos. Di ba? Paulit-ulit na lang sila, mga kapatid, sa mga ganong mga ganong depensa nila. Pero ngayon, mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw, mga kapatid, na naduduwag po ang kasalukuyang grupo ni Cayetano. Kung dati gusto nilang simulan ng investigasyon sa flood control, pero matapos ma-booking ni Lacson yung mga baho ni Cayetano, ngayon, mga kababayan, umaatras na po sila.
Kala ko ba para sa interes ng taong bayan yung gusto nyo? Or yung pinaglalaban nyo? Bakit ngayon? Umuurong yung mga buntot ninyo, mga dudong? Di ba? Kaya pala itong si Amy tahimik na sa issue ng flood control. Siguro natimbrehan na ni Alan na, Senator Amy, huwag ka munang magbanggit-banggit sa iyong Facebook about flood control. Medyo mabigat yung ebidensya ni Lacson eh. Inay ko po, mga kapatid. Minority Block kung sino-sino ang inonominate nila bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee. Sabi ni Senator Si Padilla na lang para wala nang maraming kwento. Di ba? Si Padilla na lang. Para mapabilis tayo. Kami, gigil na kami. Simulan yung investigation sa flood control eh. Di ba? Ngayon, naduduwag kayo, nakatikim kayo, mga kababayan, pasalamat tong si Marcoleta, mga kabatid, nakulong na. Kung hindi, mauungkat din yung 500 million yan na kanyang na kuwan kaya Cabral. Na side bit kaya Cabral. Di ba mga kababayan, pasalamat lang talaga itong si Marcoleta. Kasi ang original naman talaga dyan na nagbabanggaan si Marcoleta at itong si Lacson. Kanya nga lang itong si Cayetano, mga kabatid, sobrang matabil din kasi dila nitong hayop na to eh. Ngayon mga kababayan, siya yung pumalit kay Marcoleta. Akala niya ganon-ganon lang banggain si Lacson. Dahil na, drainage, 100 million? Pipeline, 100 million? Pipeline ba yun? Di ba? 6.7 billion, hinihingian ng kickback? 25% kickback. Wala na mga kababayan. Intonsist na po, ang kinalabasan ng mga argumento ni Cayetano. Erwin Tulfo, hanggat hindi napupunan ang lahat ng membership position, hindi makakausad sa anumang kailangang gawin. Mga DDS. Diba gusto nyo ng flood control investigation? Lagi nyong sigaw yan eh. Mag-rally kayo, hikayatin nyo na itong sila Cayetano, na mag-nominate na ng kanilang kasamahan dyan sa minority para maging miyembro ng Blue Ribbon Committee. Mag-nominate na sila. Mag-rally kayo dyan. Manawagan kayo. Diba? Gusto nyo rin malaman yung flood control, diba? Kung sino talaga yung mga dapat managot. Ngayon, ipanawagan nyo kila Cayetano. Diba? Kasi sila na lang yung kulang, Sila na lang yung hindi pa nagko-comply, sa requirements ng Blue Ribbon Committee. Kailangan po, mga kabatid, ng mga miyembro ng minority block, para makumpleto ang komite ng Blue Ribbon. Baka sabihin nyo, pinagtatakpan ang issue ng flood control, Ito na nga, sisimula na. Pero yung mga iniidolo yung mga senador, naduduwag naman. Bumabahag naman yung mga buntot. Senator Amy. Akala ko ba gigil ka na mag-start, ang Blue Ribbon. Senator Loren Ligarda. Ako na magko-call out sa inyo, mga hinayupa kayo. Bakit parang naduduwag kayo eh? Dahil yung leader nyo may sabit? Hinay ko po. Bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee, sabi ni Senator Erwin Tulfo, hanggat hindi napupunan ang lahat ng membership position, hindi makakausad sa anumang kailangang gawin. Mistula tuloy. Purely delaying tactics mga kapatid, yung ginagawa ng grupo ngayon nila Cayetano. Natatakot talaga sila, mga kababayan, literal.
Nabibihag o nahaharang ng minorya ang pag-usad ng mga investigasyon. Yun ho yung pananaw ko kasi parang wala pa ho sila binibigay ng names. Kaya nga po, ang promise naman ho yata kay SP na sasabit na po sila ng mga pangalan ng mga members nila. Sa plano naman ni Senator Ping na ilalahad sa Blue Ribbon ang ilang bahagi ng kanyang investigasyon sa Taguig Infra Projects, sabi ni Sen. Erwin, pag-uusapan pa nilang dalawa. Kung ako sabi ko si Senping, ano ba talaga, gusto mo mag-hear pa ba tayo rito? Kasi tatagal lang, mas mabilis na yun, di ba? Sa ombudsman na kami dito, Tama nga, mga kapatid, ano. Kung tutuusin, no need na natalakayin pa sa sa Blue Ribbon Committee yung issue kay Cayetano, no? Tungkol doon sa mga kabalbalan niya. No, sa kanyang baluarte diyan sa Taguig. Dahil sinabit na ni Lacson sa sa ombudsman yan eh. So, pagka ganyan kasi mga kababayan, ang ending din kasi ng mga investigasyon na ito, ombudsman pa rin. So, nandun na eh. Advance na eh, no? Kaya nga lang, siguro ito si Lacson, mga kabatid, may gusto lang patunayan. At yun na nga, baka gusto niyang kaladka rin talaga sa harap ng Blue Ribbon itong si Cayetano. And dahil dito, mga kabatid, sa pinapakitang confident ni Senator Ping Lacson, naniniwala ako, mga kababayan, na masusupalpal po talaga niya dito si Cayetano. Malay natin, mga kabatid, di ba? Hindi naman hihingi ng ceasefire si Cayetano kung walang mabigat na ebidensyang hawak si Lacson laban sa kanya. Tingnan nyo ngayon, no? Ang dami na nilang mga delaying tactics na ginagawa, mga kababayan. Wala eh. mag-iimbestiga pa, tsaka yung findings namin, sasabit natin sa ombudsman. Una nang sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na welcome sa kanya ang ginawa ni Lacson na pagpapaimbestiga sa ombudsman sa mga kinikwestyong proyekto sa kanyang baluarte para Welcome pala sa'yo eh. Di mag-submit ka na ng mga gagawin mong miyembro, no? Or isasama mo sa komite ng Blue Ribbon. Welcome pala eh. Bakit hindi ka pa gumagalaw ngayon, Cayetano? Bakit hindi mo pa sinisimulang mamili, no, sa inyong grupo diyan sa minority block kung sino yung gagawin yung representante ninyo at maging parte ng Blue Ribbon Committee? Bakit? Natatakot ka? Yabang pa more. na pagpapaimbestiga sa ombudsman sa mga kinikwestyong proyekto sa kanyang baluarte para magkaalaman na. Dahil sa flood control scandal at parati itong paulit-ulit na binabanggit, kahit ang ating Pangulo inuna po ito sa SONA kahapon, ibig sabihin po ito'y top of mind. So ang nangyayari po, everyone is praying. Sana Lord magbago Pilipinas. Sana may accountability. Sana lahat lumabas. Paano lalabas yung mga katotohanan na hinahanap mo kung hindi ka pa gumagalaw? Kunwari ka pa eh, no? Mapagpanggap din tong Cayetano na to eh. Sila na lang yung kulang, mga kapatid. Sila na lang yung hindi pa nagko-comply sa requirements ng Blue Ribbon Committee. Hinihintay na, no? Yung kanilang mga yung kanilang miyembro na tawag nito na isasama sa committee ng Blue Ribbon. Gusto mo ng accountability? Gusto mo may mapanagot? Ba't kaya hindi ka mag-comply? Baka naman Senator Alan, alam mo kasi na isa ka sa mananagot. Diba, Pedro? And nalalapit na talaga, mga kapatid. Nalalapit na talagang mabuo ang abbreviation ng BGMP. Yung Peter niya kasi, yun yung kukumpleto dun eh. Atay kang bading ka. Duwag! Diyos ko po, duwag mga kapatid. And also because of that, on the toes, lahat ang naka-attention lahat ng politiko, whether very, very corrupt, not corrupt, corrupt. Kasi nga,
alam na nandyan lahat ng mata. Sa kanyang FB Live kagabi, shinout out ni Senator Alan si DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay ng major reforms na kailangang ipatupad para hindi na maulit ang mga ghost project at substandard na infra project ng gobyerno. Para sa Alam na ni Vince Dizon Cayetano kung ano yung dapat niyang gawin. Hindi mo na siya kailangan i-shout out. Huwag ka namang ialam dyan sa trabaho ni Vince Dizon. Tsaka hindi yan ang issue dito eh. Ang issue dito yung anomalya mo dyan sa Taguig. Yun yung issue dito, Senator Alan. Wag mo nang idamay si Vince Dizon dyan dahil iba yung trabaho ni Vince Dizon, iba din yung trabaho mo. Diba? Wag kang magmando-mando dyan para bang boss ka. Ang kailangan namin ngayon, ang kailangan ng sambayan ng Pilipinas, no? Mag-comply na kayo sa hinihingi po ng Blue Ribbon. Yun lang, hindi na namin kailangan yung mga pagiging bida-bida mo. Alam na namin yan, booking ka na nga eh. Ceasefire pa ha. Diba mga kapatid? O ngayon, nagpapalusot si Cayetano. Delaying tactics. And mga kababayan ha, aabangan natin yan mga kapatid. Kailangan nating abangan talaga yan. No, gusto ko talagang masukat yung pagkalalaki ni Cayetano kung hanggang saan talaga siya. Abogado daw siya eh. Si Lacson kasi hindi daw abogado eh. Tignan natin kung hanggang saan yung mga katarantaduhan mo dyan sa Senado, Alan. Inay ko po. hindi na maulit ang mga ghost project at substandard na infra project ng gobyerno. Para sa agenda, Anyway guys, so nandito na lang po yung video na ito mga kabatid. Nakita nyo na mga kababayan. Nung una, excited sila na simulan ang Blue Ribbon. Ngayon, nawala yung gana nila mga kabatid. Bakit ka mo? Nasa kay Cayetano na kasi nakatutok ngayon mga kababayan ang lente. Siya yung nasa priority lane ngayon. Hinay ko po. And ulitin ko mga kapatid, lahat po ng ating sinasabi dito ay personal ko lamang na opinyon. At hindi po ito sumasalamin mga kababayan sa opinyon ng mga eksperto or kung sino man diyang mga Poncio Pilato. Yung aking sinasabi dito ay pansarili ko lamang mga kapatid. Ngayon kung agree kayo, good. Pag hindi naman, nire-respeto po natin ang bawat opinyon ng bawat isa sa atin. May demokrasya daw tayo, sabi ni Robin eh. And hindi ko kayo hinihikayat na paniwalaan lahat ng sinasabi ko dito mga kapatid. No, hindi ko ginawa itong video na ito para impluwensyahan kayo, paniwalaan, ipakalat nyo yung mga sinasabi ko dito. Dahil nasabi ko, kung agree kayo sa sinasabi ko dito, good. Pag hindi, bahala na kayo sa buhay nyo. Hanggang dito na lang mga kapatid. Adios.